na today? Pupunta tayo ng Festival Mall. Tapos, kukumpletuhin yung 151 na Kanto Pokemon. Naalala mo kung ano yung wala ka? I think so. Parang naalala ko pa naman. Sige, name 3. Weedle. Ay, oo, yun hindi ko naalala. Okay, ano pa? Beedrill. Ditto. Golduck, Cloyster, Kabutops. Oh, kala mo ha? Another weekend, another vlog. This weekend, meron kaming tatlong bagay na gusto namin gawin. Una, sa wakas, tapusin na yung set namin na 151 original Kanto Pokemon trading card. Pag natapos namin yun, makakahinga na kami ng maluwag. Kasi ang susunod yung Johto kahit mga after a couple of months pa namin gawin. Pangalawa, ipasyal si Sasha kasi nga nung birthday niya, hindi namin siya nailabas. Dapat last week pero nakalimutan namin. And lastly, mag-try ng isang bagong coffee shop na hindi pa namin natatry before. Nakakatuwa talaga mag-drive sa isang highway na walang masyadong sasakyan, walang masyadong tao, at pagtingin mo sa paligid na makikita mo lang mga puno at mga damo, nakaka-create ng sense of peace. Parang at this time, pwede kang huminga at kalimutan mo na lahat ng problema mo sa nakaraang linggo. Tuwing nagdadrive kami papuntang Manila, lagi naming nadadaanan tong cafe na tatry namin today. Welcome to Foresta Cafe along Daang Reyna Road. Ang nakakatawa dito sa restaurant or cafe na to is siya lang ang makikita mong cafe sa buong stretch ng daan pag dumaan ka dito sa particular side na to ng Daang Reyna. Kasi literal, wala siyang katabi. Siya lang ang makikita mo doon. At minsan nga, pag nagdadrive ka sa sobrang liblib ng lugar, halos di mo na mapapansin na nandun pala siya. Ang ganda ng ambience ng restaurant. And in truth, hindi lang siya cafe. They're actually a restaurant. Hindi lang cakes and coffee ang sinerserve nila. Meron silang isang buong menu for other food. Hindi muna namin tinry yung ibang mga food nila. In the meantime, cake and coffee muna kami. At pag nasarapan kami, saka kami babalik to try their other food. Especially yung mga main course na sineserve nila. It took about 20 minutes for our orders to be served. Umorder kami ng isang red velvet cake and 1 pumpkin tart. And then magkaiba kami ng coffee na in-order pero parehong sugar-free. We got this pumpkin pie for 170 pesos and for the price, sulit siya kasi lasang-lasa mo naman yung pumpkin at hindi ganun katamis yung whipped cream. Medyo matigas lang yung tart at saka yung consistency ng mismong filling masyadong malambot, medyo parang tunaw siya. So that's not something that I really favor. Ito namang red velvet cake, we got this for around the same price, I believe 170. Hindi siya masyadong nagustuhan ni Miguel, as you can see. Pero ako personally, I like the taste. Gusto ko yung texture ng bread at saka yung filling niya hindi rin ganun katamis. Ang ending, nag-swap kami ng order kasi mas nagustuhan niya yung pumpkin. Ako naman mas nagustuhan ko yung red velvet cake. The coffee was okay. Hindi lang nagustuhan ni Miguel masyado yung milk-based coffee nila. Pero hindi kasi siya ganun kasarap. Hindi siya kapareho nung Sakura and Sanoa. But we'll definitely return to try their other food. Especially yung mga main course nila. Foresta
Plaza is definitely worth checking out, lalo na kung matadaan kayo dito sa part na to ng Daang Reyna. And we are off to Festival Mall para hanapin ang mga natitirang card na kailangan namin para makumpleto ang 151 set. Meron na lang around 10 na nawawala at kabisado naman namin sila, so hopefully by the time na makauwi kami, kumpleto na yung buong binder. I don't know if it's just me or if I'm being weird, pero napaka-therapeutic sa akin ng panonood ng video ng daan, lalo na sa mga travel vlogs. So, here's a quick video montage of our travel to Festival Mall. And we are in Festival Mall. It's game time. So bago kami tumuloy dun sa collectible shop na bibilhan namin ng mga cards, napadpad muna kami dito sa isang store na ang pangalan ay KKV. Nagbebenta siya ng mga bootleg, hindi namin alam kung bootleg na mga Pokemon merchandise at saka kung ano-ano pang mga bagay samot-sari. So nag-check din kami, baka may magustuhan kaming iuwi. Kitang-kita mo yung judgment sa mukha ni Miguel dito kasi alam niyang class A lang. At pumunta na nga kami doon sa mga collectible shops kung saan alam naming may malaking chance na mahanap namin yung mga missing cards. Sa totoo lang, it's been 2 months. Hirap na hirap kaming hanapin yung mga cards na yon. 10 na lang sila, makukumpleto na namin. All of the stalls that you see here on the left are selling different Pokemon merchandises. Yung iba plushies, yung iba mga cards, yung iba mga Japanese trading cards lang, which is not necessarily what we're looking for. Ang hinahanap namin yung mga English trading cards. After walking around, pumunta muna kami dun sa Big Boy's shop na pinakauna naming binilhan ng Pokemon cards. Alam namin na marami sila ditong mga single cards, so hopefully makikita namin sa binder yung mga cards na nawawala. Okay, so tagumpay ang paghahanap dun sa unang shop. May nakita kaming dalawa, dun na sa kasunod. Ano daw? Japanese lang. Then we found a lot more dun sa iba pang mga stall na nakatayo lang sa gilid ng mga shops. Hopefully kumpleto na sila. We even got some duplicates. So dito sa collective base, makakabili ka ng sarili mong stall or mini unit kung saan pwede ka magbenta ng mga hits na nakuha mo from sealed merchandises. We're planning on doing that in the future kasi marami na rin kami mga hits, so hopefully may mga bumili ng cards namin. Some people think na pag binili mo to parang nagtatapong ka lang ng pera, pero in truth, parang investment din siya. As you can see, some of the cards prices would actually spike up, so we're just finding the best timing to actually start selling. Before doing our groceries, we made sure na dumaan muna rin kami ng Pet Express para makapag-uwi kami ng pasalubong kina Shelly, Summer, and Sasha.
Before we headed home, nag-drop by muna kami sa Komori to buy some cheesecake. Of course, we all deserve a treat for every weekend. A little bit of something to bring joy to yourselves. Okay na naman gumastos ng konti. And after this, we thought of going home right away. Mga 4 na oras na rin walang kasama yung 3 alaga namin. At iniisip na namin at this point kung gaano ng karumi ang bahay at ano ang dadatnan namin. Here's a short road trip montage, night edition. Bago namin i-check kung lahat ng cards na kuha nga namin, we're gonna give our baby dog some treats first. Sit lang. Sit lang. Sit. Sasha, sit lang ha. Sit lang ha. Sit. Good girls. Good girls. Sit. It's time to check all the cards. Unfortunately, may 3 pang nawawala. Sasha is super excited for her day out today. Ang tagal-tagal na mula nung huli siyang nakalabas. It's been months. And since birthday niya 2 weeks ago, we thought suot namin sa kanya yung favorite dress niya at pumunta kami sa loob ng mall. Hindi muna namin agad pinasok si Sasha sa mall. We chose to let her roam around the parking area muna to do her business. Para pagpasok, wala na kaming isiping pupunasan pa. At opo, takot din po siya sa escalator. Sasha. 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 And this was her first time riding an elevator. Medyo takot nga kami at this point kasi baka ma-final destination siya pag bigla siyang tumakbo palabas na.
So we let her run around and just have fun until she actually grew tired. Mapapansin nyo, hindi pa siya ganun kasanay magsuot ng dress at saka ng leash, kaya every now and then, iwawag niya yung buong katawan niya at saka yung ulo niya. But that's fine. Eventually, masasanay din siya pag nilabas na namin siya ng nilabas. And hopefully next time, marunong na siya mag-escalator din nang hindi siya nakasampa palagi. Then it's time to call it a day. Masyado nang late at kailangan na naming umuwi para mahanda rin yung makakain nila ng mga sisters niya. At this time, nakasampa pa rin siya sa akin, pero the moment na ibaba, kitang-kita mong gusto niya pa rin mag-ikot ng mag-ikot. Pero maybe for another day. And that is the end of this week's video. We hope you enjoyed our little story. And hopefully your takeaway is that it's okay to fail sometimes because you always have the next weekend to look forward to. See you next week!